Ang malaking question is ngayon, importante pa ba ang originality? May Mm. AI pa. Importante pa ba ang authenticity sa architecture? Mm. Okay. Kung importante pa ang originality and authenticity, paano gumawa ng original? Hindi naman tinuturo sa school yun. Mhm. Even how to innovate, hindi naman sa atin tinuro. Balak, basta kailangan ko innovative. Yung Mm. nga ang criticism ko sa mga kasama ko demand tayo kako ng demand ng innovative, inventive, hindi nyo naman natin tinuturo. Mm. Di ba? How can you teach inventiveness and innovation? Ikaw traditionalist ka. Ikaw romanticist ka. Mm. Okay? Ako, kasi nga brown Bauhaus, sorry naniniwala ako sa Bauhaus Ang Bauhaus, hindi sila nagturo ng history and yet nakagawa sila ng mga talagang modern talaga, timeless hanggang Mm. ngayon. Kasi inalis nila sa equation sa formula nila ang history. Wow. So, ang history kasi will compel you to copy. It will Mm. really influence you to copy. So, unless ituro natin ng tamang history, makaka-forward tayo ng ano. All right. So, friends, today I have with me my esteemed colleague in the architecture profession, Walter Ocampo. Welcome, Walt. Thank you, John, for inviting me. All right. So happy to really see you. Sige, thank you for the opportunity, John. Yeah, I'm Walter. Tapos, I'm an architect. I'm an educator. It's my 27th year in education, in teaching architecture. I've been teaching since 99 pa. And then I'm also a visual artist, a commercial visual artist. And I'm also an independent art curator. Mhm. And I'm into consultancy. Specialty ko is creative education. And I also do architectural projects and construction projects. Right? I have construction projects. All right. So yeah. And then I am a product of Technological University of the Philippines, 1996. Mhm. And then yeah, I was registered 99 after 2 attempts in the board exam. Tapos in 2011, I received my uh, graduate degree, major in architecture education. Mm. Tapos Sa I've been Mapua ito, teaching, no? Mapua? yeah, in Yun. Mapua. Wow. Oo. Tapos I've been teaching since 99 nga. Different schools, local and international, pero yung international dito lang sila naka-base, Singaporean school. Mhm. And then presently I'm assistant professor tenured sa De La Salle College of St. Benilde, and I am the head of the History, Theory, and Criticism track. All Yeah. right. So thank you for that brief introduction, Walt. I know there's still a long list of your of your what do you call it, credential. All right. So let's start softball muna. Yung architecture climate in the Philippines right now. What do you think about paano ba natin itanong ito in the context of our current situation right now, what is the strength and the weaknesses of our profession? That's a very interesting question, Joe. The climate here in the Philippines, syempre, ano yan, it's a collective. If I'm going to discuss firstly yung economic climate, Yes. uh, lagi namang may struggle ang mga Filipino architects in terms of the economic aspect, no? Mm. Although, marami ngayong mga younger generation of architects who are really have these blooming practices. Kahit yung mga former students ko, talaga nakikita ko nag-excel, no? Kahit Mm. sabihin mo mga fit outs lang yan, kahit sabihin mo mga small projects, pero everything starts with small eh. Now, Yeah. yung mga big ticket projects naman, sa like yung AIDEA, yung kay Jojo Tolentino, currently he was ranked, if I'm not mistaken, number 48 or number 52 All over top the world. 100 all over the world. Yeah. Nakapasok din ng WTA kay William Mm. T. Nakapasok din yung kay
sa Vision Arc, meron pa yatang isa, I forgot the name, eh. So yung economic factor talagang, sa mga malalaking company siyempre stable na rin sila. But, sa maliliit, yeah, meron mga nagbo-bloom, pero meron din namang, talagang nag-struggle. Mhm. I have talked to two of my colleagues. Yung isa, gumawa siya ng siguro right after the pandemic, 2 or 3 projects ng colleague din namin, same co-faculty namin. Ano, malalaking bahay, magaganda. In fact, they were Mhm. featured in ano, eh, in Art Daily, eh. Mhm. No, sa mga international na feature yung bahay. And yet, nag-usap kami 2 weeks ago, sabi niya, ah, nahihirapan na siya sa ano, makakuha ng new projects, something like that. Mhm. Yung isa din naman, design build siya, malalaki din yung projects no'n, beach resort, mid-rise building, mga gano'n. Sabi niya sa'kin, "Pare, namamalimos na nga ako ng project para lang matuloy yung ano, eh." So, may mga Mhm. gano'ng factor, eh. Siguro, kung titingnan naman natin siya sa lente ng politics, of course yung mga investors 'no, yung mga yung mga nag-iingat na magpaluwal ng magbigay ng funding sa mga projects. Malaking ano rin siguro 'yun, malaking factor din 'yun para may mga architects na nakakaranas ng mga roadblocks sa Mhm. practices, eh. And, sa another factor din siguro yung, ah siguro yung triumph ng architecture profession over the engineers. Nagkaroon ng, nagkaroon ng, I don't know if it is, the right term. May presence talaga ang ano, may tapang na yung mga arkitekto Yeah. na, to affront themselves sa public So, na umabot na ba ito sa ano, sa Supreme Court decision na ba yeah, talaga? we won. Yeah, we won with the Okay. Supreme Court, oo, Mhm. nanalo tayo dun. So, Mhm. that's a big ano, that's a trophy, that's a big trophy for the architects. And Mhm. then, also, in terms of sa practices ano, eh, ang hirap siya i-assess kasi Mhm. gumagano tayo, merong gumaganon. Hindi Yes. mo siya maano, eh. Ang nakikita ko dun siguro may mga architects nga na nakakuha ng projects consistent for 2 or 5 years. Mhm. Pero siyempre, it's business, eh. 'Pag hindi maganda yung hindi ka nakasabay sa dynamics ng business marketing, yung commerce talaga ng business. Mhm. Ano, eh, if you're into traditional practice tapos hindi mo ginagamit yung platform ng social media, ng Yes, AI, yes. Mhm. oo, talagang maiiwan ka, eh. Kasi makikita mo ngayon yung mga young architects ngayon, young generations, Mhm. they use TikTok, Yes, 'no? yes. Nagpapatawa sila sa mga vlogs nila, Mhm. nag-i-inform ng public about, for example, certain aspects in construction, paano gamitin ang gypsum board, paano gamitin yung Mhm. ganito, waterproofing. Natututo yung public. Mhm. Okay, and then 'pag nakuha nila yung algorithm ng TikTok or Facebook, siyempre kakalat yun. So Mhm. may nakukuha silang mga malalaking projects, nakikilala sila. This is parang entirely different approach na 'no, Yeah, parang different, oo, hindi tinuturo sa school yan. hindi tinuturo. Yeah, yeah, I know. Oo. Yeah. So Oo. yung mga generation natin na example ako, magti-TikTok ba ako? Oo, Mag mag yeah. mag mag magba-vlog ba ako parang gano'n just to attract potential clients or buyers Yes. sa art ko? Sabi ko parang di ko kaya, camera shy ako, parang gano'n. So yung mga kakilala kong gumaganon yung practice, sila yung Mhm. hindi nakakasabay sa ano, sa dynamics Technology, ng yeah. social media. Mhm. So gano'n. So, with this, you mentioned about AI, medyo diyan ako ano konti ha. Ah, yung mga student ba natin, 'di ba sila na di-discourage or sa inyong population sa ano sa Saint Benilde, tumaas ba or bumababa ba since AI is coming out? Well, as far as our program is concerned, consistent kami na top 2 kami sa number of, population, Hmm. high population ng students 'no. Consistent 'yon. Hindi kami bumababa masyado ng number of sections, mga incoming. Hmm.
Frosh. Um, Is that the same is true with other schools or other program? sa sa ibang schools, wala akong idea eh. Okay. Honestly, wala akong idea. Pero going back to your question about the AI, ano yun, hindi ko masabi kung ano ang perception ng mga incoming architecture students or even the parents, no? Kung Hmm. mag-a-archi ka pa eh, may AI na, parang gano'n, Oh, ano? yes, yes. Oh. Oo, ang naobserbahan ko lang yung within the architecture community, both in the academy and in the practice. Mhm. So sa education, sa practice, may mga gumagamit ng AI. Ako, for example, yung huli kong project na fit out, is a small project. Sabi Oo. ko, pag gumawa pa ako ng maraming working drawings ito, kung gumawa pa ako ng maraming design schemes, malulugi na ako. Hmm. Eh, nanghihingi lang siya ng simple, ano lang, parang simple image lang. And Oo. then I use AI. Binigay ko lang yung prompt and then lumabas almost 90% kuha niya yung idea ko and then I gave it to the client approved and that's it. Ganun kasimple. Wow. So, ChatGPT na yun. So, So, depende ano na lang ngayon kung anong tanong ng ano ng prompt yes, mo sa oo. AI. Okay. Kasi dati 'di ba 'pag naghihingi ng perspective si client kung lalo na Oh, kung yeah. tayo mga manual tayo talaga, kukuha ko ng ruler o paper and then I'll sketch, abutin ka ng 1 to 2 hours, eh, ngayon ang Yeah. bilis, eh, oo. But So, in schools naman especially sa specifically sa class ko, uh I really utilize AI. oh. Yeah, kasi So, ano, eh, medyo sa tool, forward eh. thinking, forward approach pala Oo yung ano naman, mo. oo naman. Okay. All Ako right. personally, when I do letters, no, when I craft letters, sabi ko, "Ba't ko pahirapan ang sarili ko?" So, siyempre mga ano naman, standard letters lang naman, eh, like, letter of Oo. request, mga gano'n, Mhm. et cetera, et cetera. Pero 'pag mga medyo profound yung ano, yung mga, context, eh, nag-aano talaga ako, nagta-type ako and then Mhm. check lang sa AI. Dati naman yung AI, 'di ba? Yeah, Oo, in simple form lang siguro or yes, oo. yeah, yeah. Tapos in my classes naman, kasi ang hawak ko lagi design studio, eh. Ngayon Mhm. design 8 tsaka design 9 thesis. Even yung lower design studios ko laging may AI. For example, Mhm. um, nahihirapan kasi sila na i-apply for example, yung isang project ko last term, i-utilize namin yung inquiry method ni Jacques Derrida, yung founder ng deconstruction philosophy. Mhm. So, i-apply kako ninyo yung inyong ideas dun sa AI by by using yung kay Derrida's tinatawag na deference tsaka trace. Mhm. Kasi 'pag binasa mo si Derrida sa libro, mababaliw ka, eh. Yeah nga, oh, yes. Oo. So, ang sabi ng mga critics kay Derrida, if you wanna study Derrida, do not approach Derrida front, face to face. Yung book niya, huwag mo babasahin yun. Ang basahin mo kay Derrida, yung mga nag-review or nag-critic kay Derrida. But Hmm. still, mahirap pa rin siya maintindihan, lalo sa mga Oo. estudyante. So sabi ko, ako when I started, when I was contemplating, gagamitin ko ba ang AI? Hindi. Sabi ko, hindi naman masama eh, kasi tinype ng mga estudyante, can you help me? Ganun, ganun, ganun. Ang instruction ko lagi, you converse with AI. Huwag kang hihingi Mhm. ng kay AI, tapos, okay na to, hindi ganun. You need to Yes, yes. converse. You need to Mhm. debate with AI, parang ganun. Mhm. So sabi ko, masama ba yun? Nanghingi ang estudyante ng tulong kay AI. Gawin mo nga to, ganun, ganun, ganun. Assuming na binigay niyo yung tamang prompt, no? Oo. Sabi ko, it's no different na kinuha mo yung isang book na gagawa ako ng idea na ganito or essay or sentence or design. And then I scan the book. O ang author si Derrida, it's the same. Oo. It's the Yes, same. yes. Mas mabilis nga lang si AI. Mhm. And then sabi ko, wag mong paniniwalaan basta-basta yung binigay ni AI. Kasi Yeah, si yeah. AI is prone to errors. Mhm. Halimbawa ako, gagawa ako ng may exhibition na narrative, exhibition concept, o Mhm. kaya design project na pang-eskwelahan. Bigyan mo nga ako ng idea about architecture as prostitute or architecture as a vampire. Ito yung prompt ko. Tapos lalabas siya, ang corny. So, i-refine Oo. ko yon. Ito, gagawa ko Mhm. ng sentence ko. This is my narrative. Ganun, ganon. Okay. Magpapasalamat po sa AI. Thank you for clarifying. O, yun. Bibigyan niyo na ako ng, that's it.
And then in terms of design naman, yeah, I also encourage them to use AI na na magbigay ng mga suggestions sa mga forms and so on and so forth, no? Mm. Design iterations. Wala akong issue dun eh. Ang may problem ang critical lang doon is kailan magsasabi yung bata na yung binigay ni AI, let's say one or series or iteration, Mhm. kailan magsasabi yung estudyante na, okay, this is it. So Okay, dapat yeah. ma-develop, ang task ko is to develop the students, ma-develop sa estudyante yung value judgment. Okay. I think that's similar to what I have experienced sa TIP nung nagtuturo ako. O maski sa Mm. Adamson, Yeah. yung bang tawag dito, bigyan mo sila ng research work. 'Di ba copy-paste yung parang uso, parang kinaano na nila. Yes. So, I mean, impressive. They have those collections of data and everything. But then if you ask them, what is their understanding or interpretation, doon na ngayon yung maging problema eh. So, That's true. what you are saying now is that AI could be just a tool for you to Yeah. enhance your project. Yep. Okay. Yep. Oo. Yeah. Medyo na ano ako impress ako sa ano mo, sa approach mo sa akala ko na napag-iwanan mo na maraming kagaya sa na sumali na doon sa ruler and T-square and things like that. Because when I taught sa UBU last semester, nagturo ako ng architectural rendering. Mm. So it's practically the very basic of architecture where you use watercolor, Yeah. pencil, and everything. Walang AI can't help with this thing. So parang tingin ko parang especially yung program namin sa UBU compare mo sa Utah University sa Salt Lake, ang amin it's more of classical architecture. Okay. So specialized kami ng architectural, classical architecture. So yung mga estudyante namin, kukunti lang subject nila, Walt eh. Hindi kagaya sa atin na ang daming mga Oo. tawag yan, yung mga unnecessary. Sa kanila, Yep. straight to the point kaagad. Doon sa program, kung anong meron ka, yung for example, in our case, classical architecture. So balik sila talaga yung mga columns, yung mga Mm. tawag yan yung mga articulation sa Yep. yung mga ganun talaga. Sabi ko parang parang history sa atin na binigyan ng Yeah. opening. And In which expand, no? AI, I don't know anong itsura ng, hindi ko pa nasubukan ang classical kung gamitan mo ng AI ba. Baka paminsan hindi consistent ang mga proportion, yung mga ganun sa Yes, oo. di ba? Oo. Oo. Anong program yan? BS Architecture, BA, or B Architecture? BA architecture, and BA. then Oo. classical architecture. Parang major or specialization, Oh, Galing, and then konti lang ang estudyante namin, hindi talaga kagaya sa atin na pag nakikita ko yung board exam, ang daming pumapasa, ilang thousand talaga. Kaya sabi ko, ang Ako dami ng architect ngayon sa Pilipinas. ako, honestly, nawala na yung aking faith sa board exam, eh. Ever since nung tinanggal yung drawing, sabi ko, magkakaproblema 'to, hindi na yan ang right way or right, barometer para masabi natin na kailangan ba natin ng arkitekto pa. Kasi parang Yes. 5-5, Oo sobrang nga. dami. Yan nga, Masa-saturate tayo diyan, eh. very sad. Hmm. Yung iba, dahil may pera lang siguro or, diyan na lang kaagad nila kunin yung profession. Maganda pakinggan architecture. Yep, yep, Yeah. oo. Ang daming nawa-water down dito sa profession, eh. Hmm. Para sa akin yung the profession itself, forgive me for the term, 5-5 talaga. What's the point of allowing a big number of architects to pass the board? Ilan na naman ang kliyente sa Pilipinas, no? Anong ginagawa natin? Nagpo-produce ba tayo ng OFW? Yes. Okay din naman yun. Siyempre, may dollar remittance yun. Pero, in terms of the architectural profession, sige, padala natin sila sa abroad. Pero, are they coming back to practice? Ilan lang naman sila nag-excel.
Tapos ilang Yes. Pilipino ba ang naging associate o naging partner o naging manager talaga ng mga international firms? Kadalasan mga nasa production sila, kung nasa design team man, Mm. hindi sila yung talaga kasama sa think tank. Hanggang ngayon wala Mm. pa akong nakikitang gano'n, eh, Alright. So, bihira. bihira, no, na mga ganong ano. Ah, maybe let's shift gear from here kasi Sige, medyo nag-umpisa tayo ng mahirap, eh. Medyo simplehan pa natin yung ano, baka sige, sige hindi tayo lang. kagatin ng mga ng mga non-architects, mga listeners natin. Dito Sige. dito tayo sa ano, sa visual artist mo. Alam Hmm. ko you pursued this talent of yours and you're able to somehow, at least sa nakikita ko, you're into like shows and you know, can you tell us more about your journey to being an artist, not just an architect? Well, I started my commercial practice in 2017. Tapos hanggang ngayon siya. However, yung prior to that, na gumagawa talaga ako ng art, pero hindi full scale, even nung may Brown Bauhaus pa. Mm. Pero wala akong idea of selling, wala akong idea of showcasing them or even documenting them. Basta kung ano lang yung maisip ko, gagawin ko siya. Mm. And then, yung foundation years ko nung mga bata pa ako, talaga I've been into arts kasi yung Okay. mother side ko mga nasa mga artisan talaga yan eh. Mm. So, self-study ako, self-taught talaga ako sa art. Although Mm. ang nag-inspire talaga sa akin yung kuya ko. Kasi he's also Mm. artist din yon. Pero he's a draftsman kasi. Oo. So, yung journey ko diyan, ano eh, architecture yung nag-fuel sa akin to pursue art. Mm. Kasi yung disappointment ko, frustrations ko, yung heartaches ko sa architecture practice, even sa education, may mga ideas ako na hindi ko magawa, hindi ko puwedeng gawin sa project. Kasi ito lang yung Mm. gusto ng kliyente, hindi ko na pipilitin, gusto Yeah, ko, 'di ba? yeah. Sa schools din, hindi ko magawa. Hindi magawa ng mga estudyante ko yung gusto kong direction. So, with all those frustrations, saan ko ilalagay ta's yung ay dami ko ideas, saan ko ilalagay yun? So, sabi ko, Mm. I'll use the art platform. Mm. So, ngayon ang art ko is, an intersection or a cross fertilization of architecture and art. Mm. Medyo bine-blur ko yung gitna nila, eh, yung so-called boundaries and ano. So, ang language ko talaga is, ang deep structure niya ay architecture and then yung surface structure niya, abstract geometry. Mm. So So, anong categorization yan sa ano sa well, art? ang tawag dun is abstract geometry o yung iba ang Mm. tawag hard edge abstraction, parang Mhm. gano'n. So kumusta naman? How does this practice of yours picking up with the market knowledge or ideas, medyo tanggap na ba or medyo kinakagat ba talaga ng mga client din? Ah, s ang observation ko, sa Pilipinas, majority pa rin ng collectors and buyers ang gusto currently 'no, ang gusto nila yung ano, yung, may concept pa rin ng realism. Mm. May concept lalo ngayon may concept ng nostalgia and romanticism. Yeah. Although merong niche yung abstract art, hindi siya common sa mga middle class o upper Mhm. middle class. Mas ano siya, meron siyang close, meron siyang niche sa mga ano, I don't know if the right term kung smaller niche, basta meron siyang niche sa Okay. mga collectors talaga. Now, sa market naman ng art, mahirap siya pasukin, eh, yung inner circle nun mahirap pasukin kasi Mm. ang gwardyado yun ng mga galleries, eh. Mm. Unless may magustuhan ka talaga ng mga galleries, talagang ire-represent ka nila. So, ang ginagawa ano, na-feature naman ako sa mga galleries, ilang gallery Oo. shows na rin. Yeah, yeah, yeah. Can you Oo, tell us more ano yung mga galleries, Walt? yeah, May ang nabasa ako noon, eh. Ano ba yun, ang mga naano kong galleries, yung
art camp sa Makati, Mm. meron pang mga small galleries lang, like 29 Capitolio, tapos what else? Kalimutan ko na, Eagle Eye, mga ganyan. Okay. Yeah. And then ang pinakamalaki kong napasukang gallery, yung Gallery C ng Conrad Hotel. Mm. Ah, it's a credible gallery ng Conrad in partnership with SM. So yun. Tapos meron din mga independent galleries na malalaki like yung The Gray Space sa San Mm. Juan. Pero ako talaga ang naobserbahan ang napagtanto ko na the best way to sell is yung mga fair, Mm. yung mga like yung Art in the Park, lalo na yung Mm. Art Fair Philippines. Yun dalawa lang na yun. Yung iba kasi mga fairs na pinasukan namin, hindi naman kami masyado nakabenta kasi hindi Sa makilala. Manila lang ba yan? Manila lang or you go to Cebu and Davao? I Or was in Cebu last year, October. mm, Yun, nakabenta naman ako ron ng okay naman. yes, okay. And then I was also invited to join again this year sa October ulit. Mm, In Cebu na naman. okay. Tapos this coming March, yung Art in the Park. It's a one-day Changi ng mga sosyal, Mm. ng mga elite. So, as is ano no, other than being an architect, as is may other outlet ka for your talents and your skills ba Oo na kasi yung ang daming possibilities and probabilities sa architecture na hindi kayang i-contain ng practice, ng building alone. mm, Yung building sa ginagawa natin, hindi siya kayang i-contain eh. So, saan mo dadalhin yun? Eh, hindi mm, naman ako writer. Although I know how to write, pero hindi ko feel yung magsulat to produce a book. mm, Sabi ko, sa art, pwede siyang anuhin. Pwede siyang dalhin. Oo. Kaya when I teach history sa classes ko, laging hindi ako nagbibigay ng exams, essay, reporting. I don't like those things eh. mm, Ay, tanong sa akin, paano mo ini-evaluate, ina-assess yung estudyante mo kung natuto? I give him design problems. Kasi sa akin, ang history should be a mechanical tool ng design. Hindi siya prerequisite lang na, okay, natapos na ang history 1 to 4, iwan ko na yan. Aralin ko na lang uli siya sa board exam. And worst, okay, tapos ko ng history 1 to 4, gagamitin ko siya sa design 1 ko hanggang sa practice ko. Paano mo ginagamit? Kinokopya ko yung mga presidents. mm. That's copying. And that's bad. Kaya hindi tayo maka-move forward. So, parang they're stuck in the world of classicism, no? Or parang, Not just classicism, Chong. Kasi nire-reduce nila yung phenomenon ng architecture into styles. mm, Parang kagaya ngayon, na bumabaha sa Facebook, Instagram, mga Filipino authors, sinasabi, oh, Filipino brutalism sa Makati, may 10 mm, iconic brutalism. Nagiging what do you call that? Nagiging household name na yung mga oh, phenomenon sa architecture. Modernism, naging household name, even the Bauhaus, no? Na yeah. hindi naman ganun talaga yung na overused, Mm. misused, abused. So walang kaya hindi natututo yung maraming mga arkitekto, estudyante na ano ba talaga ang architecture? Mm. Building ba 'yan? Hindi, ang architecture hindi lang hindi ang building container lang 'yun ng architecture. Mm. Eh, halimbawa, wala kang project, hindi ka na makakagawa ng architecture. Yes. O halimbawa, 10 years ka na walang project, eh, lisensyado ka nga, hindi ka na makakagawa ng architecture. O Mm. sabi ni Livius Woods, eh sa boss niya nga nagkagiyera eh. Nagkaroon sila ng bagong architecture, yung mga remnants ng war, ng Yes, yes. aftermath. So Uh-huh. no, naging insignificant na arkitekto pero may na-produce na architecture. Mm. Eh, you don't need clients to create architecture. So what is architecture? It's not buildings lang, 'di ba? Kasi a Yes, sketch, yes. a model are more architectural than the building. Kasi ang Mm. building pinakailaman ng clients, pinakailaman ng engineers, ng contractors, Yeah. ng building official, ng mga suppliers. So si architect na you know, Parang na ano na, no? oo, Na overwhelmed na or na-consume na siya or na-overwhelmed, the na-consume yeah. na, na-water down na yung the Yung very idea ng okay. architecture niya. Tsaka ako kasi ang definition ko sa architecture, hindi ko siya mai-define eh. Sabi nga ni Gropius, ni Walter Gropius, you cannot teach architecture, you can only discover it. Mm. Ganun siya kalalim eh. So sa akin ang buildings, container lang yun. So Mm. whether it's a butterfly or it's a microorganism,
or the human body itself is the architecture of the divine designer. Yes. The universe itself is an architecture. Mhm. So hindi mo siya Kaya pwedeng nga, sabihin na architecture is building. yes. Kaya nga architect yung ano sa kanya, di ba? The Yeah, great the divine architect. architect, the great architect. Yeah. All right. So, thank you. Okay. Thank you, Jong. I really appreciate for having me. Okay, regards dyan. Bye-bye. Sige, sige. Ingat. God bless.